Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang pangkat-3 mula sa Grade 4 SSCS ng Paaralang Sentral ng Silangan, Cabanatuan. Ngayong buwan ng wika, hindi lang ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating sariling wika ang ating dapat na ipamalas. Dapat ay alam din natin ang tamang pamamaraan ng paggamit nito tulad na lamang sa literasiyang pang-media. At ngayong araw ay magkakaroon tayo ng maikling seminar hinggil sa literasiyang pang-media, ang media literacy. Tara at makinig tayo! Ang media ay mga bagay na tumutulong para maipadala ang mensahe at maihatid ang mga impormasyon o datos. Saklaw nito ang malawak na hanay ng mga medium tulad ng mga pelikula, musika, radyo, telebisyon, mga video game, nakaprint na publikasyon tulad ng dyaryo at ang internet. Ang literacy naman ay kakayahang bumasa, sumulat at magbilang. Kapag pinagsama ang dalawang salita, media literacy, ito ang mabubuo. Ang media literacy ay kakayahang alamin ang iba't ibang uri ng media at maintindihan ang ipinapahayag na impormasyon mula sa iba't ibang uri nito. Ito ay ang kakayahan nating maging mapanuri sa bawat impormasyon o datos na nakikita o nababasa natin. Alam niyo ba na ayon sa isang statistics na ginawa ngayong unang bahagi ng taong 2024, ang Pilipinas ay pumapangatlo sa buong mundo sa pinakamatagal gumamit ng internet sa isang araw. Lumalabas na tayo ay gumugugol na average na 9 na oras kada araw sa paggamit ng internet. Kaya dito, papasok ang kahalagahan ng media literacy. Kung hindi pa pahalagahan ang media literacy, ano ang maaaring mangyari? Aba! Pwede kang magbigay ng takot sa mga tao sa paligid mo! Halimbawa, nabasa mo na ang monkeypox ay parang COVID-19 na kapag ikaw ay may kasamang infected ng monkeypox sa iisang kwarto ay maaari ka ng mahawa. Pinaniniwalaan mo agad ang nabasa mo nang hindi man lang ito vine-verify. Hindi mo na-verify, pinagkalat mo pa. Ngayon, kung ang mga taong nasabihan mo ay hindi rin mapanuri, diyan na nag-uumpisa ang pagkalat ng fake news. Kung hindi tayo magiging media literate, ay pwede tayo makadagdag sa sakit na laganap ngayon. Alam niyo ba na mas laganap ngayon ang may mga mental health issue? Maraming kabataan ngayon ang mayroong anxiety at depression. At ayon sa isang pag-aaral ay dahil ito sa matagal na paggamit nila sa social media. At dahil bata pa nga sila, hindi pa hinang ang kakayahan nila para maging media literate. Kaya kadalasan ay lahat ng makita nila sa social media ay pinaniniwalaan nila. Kaya kung tayo ay media literate, malalaman at matutukoy natin ang laro o takbo ng social media. Kaya hindi tayo agad dapat maniniwala. Tandaan na napakahalaga na maging media literate o magkaroon ng kakayahan sa media literacy para maiwasan ang mga misinformation at disinformation. Dahil ang misinformation at disinformation o ang maling pagpapakalat ng information ay maaaring magdulot ng kapahamakan, hindi lamang sa komunidad na iyong ginagalawan, kung hindi, pati na din sa iyong pansarili.
Kaya tandaan, bigyang halaga ang media literacy.